Buksan mo ang pinto. Ngayon na, buksan mo na. Kumakalat ang sigaw ng biyenan sa buong pasilyo ng gusali hanggang sa dulo ng koridor. Sino ang nangahas na harangan ang aking anak? Pinindot ng biyenan ang password ng pintuan pero hindi ito bumukas. Bumuntot siya ng kamao sa pinto ng paulit-ulit. Sumilip pa ang kapitbahay mula sa kaniyang pinto sa sobrang ingay. Nagulat din ang asawa ko, pinindot niya ulit ang code pero walang nangyari. Kuya, property manager, hindi na bumubukas ang aming pintuan. Pumunta na kayo dito. Agad, pumunta ang property manager. Tahimik akong nagmamasid sa lahat ng ito sa screen ng intercom. Katabi ko ang aking abogado at 2 pulis. Huminga ako ng malalim at binuksan ko ang pinto. Nanay, kahanga-hangang malamig ang aking tinig. Ang bahay na ito ay corporate housing na pag-aari ng aking kumpanya at ang inyong anak ay tinanggal sa trabaho ngayon. Wala na kayong karapatang manirahan dito. Namutla ang mukha ng aking biyenan. Ano? Palabasin mo kami sa aming sariling bahay? Hindi ito ang inyong bahay, nanay. Ito ay corporate property ng aking kumpanya. Narito ang titulo. Abogado, pakiabot ang dokumento. Natigilan ang aking asawa nang makita ang mga pulis sa likod ko. Nagsimulang umuusal ang mga kapitbahay sa pasilyo. Sa loob ng 24 na oras, alisin ninyo ang inyong mga gamit. Kung hindi, hihilingin ko na kayong arestuhin dahil sa iligal na pananatili. Hindi nila ito maiisip kailanman kung ano ang aking inihanda sa loob ng 1 buwan. Handa na ako na ipakita sa kanila ang lahat ng iyon. Ang mga subscription at like ninyo ay nagbibigay ng lakas para lumikha ng mas maraming kwento. Kumusta? Ako si Maria Santos, 37 taong gulang ako at nagpapatakbo ng isang interior design na kumpanya. Ang kwentong ito ay magsisimula noong 1 taon, sa gitna ng malamig na Disyembre. Isang malamig na gabi noon. Pagkatapos ng dialysis ni Doyon sa University Hospital, bumalik kami sa bahay. Pagpasok ko sa pintuan, narinig ko na agad ang tinig ng aking biyenan. Nandito na kayo? Naghihanda ka na ba ng hapunan? Komportabling nakaupo ang aking biyenan sa sala, nanonood ng telebisyon. May hawak siyang tasa ng kape at puno ng mga balat ng prutas ang mesa, mga mansanas at peras na pinutol ko ng maaga pa lamang. Nanay, medyo matagal kami sa ospital kasi hindi maganda ang pakiramdam ni Doyon ngayong hapon. Kahit ganoon, kailangang sumunod sa oras ng hapunan. Tumawag si Taijin na nagugutom na siya. Mahigpit na hinawakan ni Doyon ang aking kamay. 7 taong gulang pa lamang ang batang ito pero halata na niyang nagmamasid na siya sa paligid. Dinala ko siya sa kanyang kwarto, pinahiga at pumunta sa kusina. Inilabas ko ang mga ulam mula sa ref nang lumapit ang biyenan sa pintuan ng kusina. Serwin, bukas darating ang mga kaibigan ko. Magluto ka ng tanghalian para sa kanila. Nanay, mayroon akong mahalagang pulong bukas sa kumpanya. Ano ang halaga ng trabaho mo kaysa sa mukha ng biyenan mo? Ang mukha ko ang mas mahalaga. Hindi na ako makasagot pa. Hindi naman nagpapaliwanag ang biyenan, nagsimula na siyang mag-usap-usap ng menu na ipagmamalaki niya sa mga kaibigan habang bumabalik sa sala. Tahimik ang hapunan, tulad ng dati. Ang asawa ko, si Taijin, ay vice president ng kumpanya at gusto niyang maging ulo din sa bahay. Kahit tinanggap niya ang mga pinggan ng ulam na iniabot ko, hindi siya tumingin sa aking mga mata. Nakakuha ako ng malaking proyekto sa kumpanya ngayon. Ang down payment lang ay 5 milyong piso. Nagliwanag ang mga mata ng biyenan habang tinitingnan ang kanyang anak. Iyan talaga ang aming Taijin. Sinabi ko na sa iyo na magiging matagumpay ka. Dahil sa inyo, nanay, wala akong papel sa dialogong iyon. Wala silang pakialam na ang kumpanyang iyon ay akin at ang proyektong iyon ay nakuha sa pamamagitan ng aking mga koneksyon. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng pinggan, lumapit si Doyon sa kusina. Tumingin siya sa akin ng maputlang mukha at nagsalita ng marahan, "Nanay, nahihirapan ka ba dahil sa akin?" Bumagsak ang aking puso. Anong kasalanan ng batang ito para magsalita ng ganito?
Hinugasan ko ang aking mga kamay at niyakap ko siya. Anong sinasabi mo? Pinakamasaya ang nanay kapag kasama ka. Sinabi ng lola na dahil may sakit ako, naiinis ka. Hindi ko mapaniwalaan. Hindi mapaniwalaan na sinabing iyon ng biyenan sa harap ng apo niya. Totoo, paulit-ulit siyang ganito. Palagi, Doyon, huwag mo pansinin ang sinabi ng lola. Ang pinakamahalaga sa nanay ay gumaling ka. Itinago ni Doyon ang kanyang mukha sa aking dibdib. Naramdaman ko ang pag-ulog ng kanyang maliit na balikat. Nang mapahinga ko na si Doyon ng gabing iyon, sa unang pagkakataon, yun ay nagtatanong ako sa sarili ko, ito ba talaga ang aking tahanan? Ilang araw ang lumipas. Pagbalik ko mula sa kumpanya, nakita ko ang mga hindi kilalang babae sa sala, mga kaibigan ng biyenan. Nakalatag sa mesa ang mga pagkain na inihanda ko ng maaga. Ay, nandito na ang manugang. Swerte talaga ni Aling Norma. Mahusay magluto ang manugang niya, sabi ng isa sa kanila habang tinitingnan ako. Nagngisi ang biyenan at tumango ng may pagmamalaki. Kailangan naman ng manugang na pangalagaan ang mukha ng biyenan. Nagbati lang ako at paalis na sana sa kwarto, pero tinawag ako ng biyenan. Serwin, magdala ka ng kape. Nanay, kailangan ko pa sanang ibigay ang gamot ni Doyon. Pwede naman mamaya ang gamot ng bata. Ang mga bisita. Ang una, pumunta na lang ako sa kusina at naghanda ng kape. Gusto niyang makita ng mga bisita na pinaglilingkuran niya ang kanyang manugang. Habang dinadala ko ang kape, nagmamalaki pa rin ang biyenan sa mga kaibigan niya. Ang aming Taijin ay malaking tao sa kumpanya. Vice President siya. Ay, kaya pala ang malaking bahay na ito ay binili ng inyong anak. Siyempre naman. Mahusay ang aking anak, kaya madali niyang nabili ang apartment na ito. Ibinaba ko ang mga tasa habang naririnig ang usapan. Ang bahay na ito ay corporate housing ng aking kumpanya. Ibinigay ko ito bilang benepisyo ng empleyado nang ikasal kami. Pero hindi alam ng biyenan ang katotohanan iyon, o baka ayaw lang niyang malaman. Magdamag nang dumating ang asawa, amoy alak. Habang humihiga sa kama, nagbulong siya, bigyan mo ng baon si nanay bukas. Nagbigay na tayo noong nakaraang linggo. Sabi niya, ubos na. Marami siyang inaalaga ang lakad sa mga kaibigan. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang perang iyon? Biglang bumangon ang asawa at tinitigan ako. Ano? Ipinapahiwatig mo bang mahal ang nanay? Hindi iyon ang ibig ko sabihin. Pero mahal din ang gamutan ni Doyon. May insurance naman para sa gamutan ng bata. Huwag kang mag-ingay na magagalit si nanay. Hindi ko na gustong makipagtalo pa. Humigang pabalikat ang asawa at nakatitig ako sa kisame sa kadiliman. Bakit ko ba siya pinakasalan? Umaasa akong may pagmamahal sa simula. Tumingin sa akin ng may paggalang si Taijin at sinabi niyang sinusuportahan niya ang aking trabaho. Pero nagbago pagkakasal namin. Ginawa niyang tagumpay niya ang aking kakayahan, ginagamit ang aking pera ng walang pasasalamat. Isang umaga, habang dinadala si Doyon sa ospital, nagtanong siya sa loob ng sasakyan, Nanay, kailan tayo lilipat? Bakit? Ayaw mo roon? Hindi. Kasi palagi namang nagagalit sina lola at tatay kay nanay. Salita ng 7 taong gulang na bata. Mahigpit kong hinawakan ang manibela. Hindi ko mapakita ang aking luha sa harap ng anak, kaya pinilit akong ngumiti. Okay lang Doyon. Malakas si nanay. Pero sa loob ko, alam ko, kailangan kong gumawa ng hakbang. Ang relasyong ito ay hindi pagmamahal, pagsasamantala ito, at ako ay gumuguho sa gitna ng pagsasamantalang iyon. Pagbalik namin mula sa ospital, pagbukas ko ng pintuan, narinig ko agad ang tinig ng biyenan. Serwin, linisin mo ulit ang bahay. Maraming alikabok sa mga sulok. Hindi ako sumagot. Pinahiga si Doyon sa kwarto, nagpunta sa kusina at uminom ng baso ng tubig. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi ko maintindihan kung dahil sa galit o sa kalungkutan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naisip ko, kailangan ko silang ilabas sa bahay na ito kasi kumpanya ko ang may-ari nito. Pero hindi ko pa alam noon na ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang.
Enero, at nagpapadala ang malamig na hangin mula sa dagat. Bigla na lang na pinaaga ang schedule ng operasyon ni Doyon. Tumawag ang doktor. Miss Santos, mabilis na lumalala ang kondisyon ni Doyon. Kailangan naming isagawa ang operasyon ngayong buwan na hindi na sa susunod na buwan tulad ng plano. Bumagsak ang aking puso. Nakakatakot ang operasyon mismo, pero mas urgent ang usapin ng gastos. Nagmadali akong pumunta sa bangko para tingnan ang insurance account na inihanda ko para kay Doyon. Titingnan po natin ang balanse ninyo? Tanong ng teller. Nang makita ang numero sa screen, huminto ang aking paghinga. Sa account na dapat ay 1,000,000 piso ang laman, 300,000 piso na lamang ang natira. 700,000 piso ang nawala. Kailan ito na-withdraw? Nanginginig ang aking boses. Tiningnan ng teller ang transaction history at maingat na sumagot. 2 beses na withdrawal noong ika-20 at ika-25 ng nakaraang buwan. Ako? Ako ang nag-withdraw? Upo. May identity verification na ginawa po. Imposible. Nasa kumpanya ako ng mga araw na iyon, pero may isang tao na kumuha ng pera sa aking pangalan. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang detalye ng transaction sa banking app. Ang withdrawal point, isang bangko, malapit sa aming bahay. Habang pauwi, puno ng iba't ibang iniisip ang aking isipan. Isang tao lamang ang mayroon ng aking ID, passbook at piraso ng lagda. Pagbukas ko ng pintuan, nakaupo ang biyenan sa sala, nanonood ng telebisyon. Nanay, malamig ang aking tinig. Lumingon siya. Bakit? May problema? Kilala ninyo ang insurance account ni Doyon? Bigla na lamang natigasan ang mukha ng biyenan. Hindi ko napansin ang maliliit na pagbabago. Bakit? Sa 1,000,000 piso, 700,000 ang nawala. Kayo ang nag-withdraw, nanay. Biglang tumayo ang biyenan. Ano? Ninakawan mo ba ako? Hindi. Sinisigurado ko lang ang mga katotohanan. Lahat ay na-record sa bangko. Oo, ginamit ko nga. Ano ang mahalaga niyon? Pera ng apo. Pera rin ng pamilya, hindi ba? Hindi ko mapaniwalaan. Pera para sa buhay ng anak niya, at ganoon pa rin siya kalakas ng loob. Ano ang ginagawa ninyo sa perang iyon? Hindi mo iyan trabaho. Huwag makialam sa gawain ng matatanda. Si Doyon ay kailangan ng operasyon sa susunod na linggo at kulang ang pera. Tumataas na ang aking tinig. Sa oras na iyon, bumukas ang pintuan at pumasok ang asawa. Nakita niya ang sitwasyon at lumapit sa akin. Anong nangyayari? Bakit ka nagtatalo? Ginastos ng iyong ina ang pang-operasyon ni Doyon. 700,000 piso. Nagbago ang mukha ni Taijin ng sandali at pagkatapos ay huminga ng malalim. Nanay, hindi po dapat ganoon. Taijin, may kailangan akong gawin. Babayaran ko agad. Anong bagay ang mas urgente kaysa sa pang-operasyon ng apo mo? Itinanong ko ng husto. Tinahimik ang biyenan. Tumingin sa akin si Taijin. Sir Win, kalmahin mo muna ang sarili mo. Mayroon sigurong dahilan ang nanay. Dahilan? Maaring mamatay ang ating anak. At anong dahilan ang mas mahalaga kaysa sa operasyon? Ibaba mo ang boses mo. Maririnig ng mga kapitbahay. Doon ko napagtanto. Nasa panig ng kanyang ina ang taong ito. Mas prioridad ang ina kaysa sa anak o asawa. Sige, ikaw ang mag-asikaso. Ikaw ang maghanap ng kulang na pera. Mahirap iyon ngayon. Bakit? Hindi ka ba Vice President? Sabi mo may 5,000,000 pisong kontrata kang nakuha. Namula ang mukha ni Taijin. Natamaan ko ang punto. Ang kontratang iyon ay nakuha sa pamamagitan ng aking mga koneksyon, pero nagmamalaki siya na parang siya ang nagsumikap. Trabaho ng kumpanya iyon. Personal na problema ito ngayon. Kaya personal na lutasin mo ito. O, bayaran mo ang ginastos ng iyong ina. Pumasok na lang ako sa kwarto ni Doyon. Habang isinasara ko ang pinto, narinig ko ang tinig ng biyenan. Tingnan mo, Taijin. Angkop ba ang pagtutugon ng manugang sa biyenan? Ano ang aking nagawa ng mali? Tumingkad ang aking dibdib sa hinanakit.
Hindi siya nagtatanggap ng kasalanan, ginagawa pang masama ang aking imahe. Nakahiga si Doyon sa kama, tinitingnan ako. Nanay, okay ka lang? Oo, okay lang. Kasinungalingan, hindi ako okay. Para sa akin, hindi maaaring gumuho sa harap ng anak. Ilang araw ang lumipas at nalaman ko kung saan ginastos ng biyenan ang pera. Sa pagsasamantala ng pagkakataon, nakakita ako ng mga resibo mula sa isang illegal na sugalan sa loob ng drawer. Mga uri ng pansamantalang papel na inilabas ng sugalan. Nanginginig ang aking mga kamay. Ginastos sa sugal ang pera para sa buhay ng apo. At sa isang illegal na sugalan pa, lumabas ako sa sala na hawak ang mga resibo. Nakaupo ang biyenan, nanonood ng telebisyon. Nanay, ano ito? Iniabot ko ang mga resibo. Namutla ang mukha ng biyenan. Saan mo nahanap iyon? Hindi iyon ang mahalaga. Ginastos ninyo sa sugal ang pang-operasyon ng apo. Tumahimik ka. Matutuklasan ni Taijin. Biglang naintindihan ko ang lahat. Alam ng asawa ang problema ng ina sa sugal, kaya tinakpan niya ito. Sasabihin ko kay Taijin, hindi ire-report ko sa pulis. Kung gagawin mo iyon sa iyong biyenan, ang pagkuha sa pera ng apo ay krimen. Sa oras na iyon, bumukas ang pintuan. Ang asawa. Nakita niya ang sitwasyon at tumayo sa pagitan namin. Sherwin, kalmahin mo muna ang sarili mo. Magpapakalma? Ginastos ng inyong ina ang pang-operasyon ni Doyon sa sugal at magpapakalma pa ako. Lumabas ang igting sa mukha ni Taijin. Alam ko na. Kaya gusto ko nang ayusin ito. Paano? 700,000 piso, hihiram sa mga magulang mo. Manlilinlang ka sa aking mga magulang. Ang utang sa sugal ng iyong ina ay aalisin sa aming pamilya. Hindi iyon ang punto ngayon. Ang urgent ay ang operasyon ni Doyon. Tama, urgent. Kaya dapat managot ang iyong ina. Tumayo ang biyenan at lumayo sa akin. Responsable? Akala mo ba gusto kong mamatay ang apo ko? May kailangan din akong bayaran. Ang sugal ang kailangan ninyong bayaran. Bantayan mo ang iyong bibig. Dapat ba nang manugang ang pagsasalita sa biyenan ng ganyan? Tumaas ang boses. Hindi na ako makatigil pa. Paano ko dapat sabihin? Magpasalamat ba sa inyo? Salamat sa pag-ubos ng pera para sa pagpapagaling ng apo. Taijin, tingnan mo ito. Walang galang ang manugang mo. Tinitigan ako ni Taijin. Sherwin, humingi ka ng tawad. Ano? Humingi ka ng tawad sa nanay. Sobra-sobra na ang iyong ginagawa. Hindi ko mapaniwalaan. Ang nagkamali ay ang biyenan. Pero ako ang hihiling ng tawad. Tumingin ako ng direkta kay Taijin. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Dapat humingi ng tawad ang nanay kay Doyon. Humingi ng tawad ng ina kay apo? Nag-iisip ka pa ba? Tama lamang. Kung nagkamali, kailangan humingi ng tawad. Huminga ng malalim si Taijin at umiling. Kayo na lang lumabas, palamigin ang ulo. Lumalabas ba ako? Mula sa bahay na ito? Oo, palamigin mo muna ang ulo mo. Natawa ako sa kabaliwang ito. Ako at si Doyon ang mga biktima. At ako ang pinaalis, pero hindi ko na gustong tumigil doon. Kinuha ko ang aking bag at lumabas. Sa pasilyo, tumayo ako ng matagal at umiyak. Galit, inis, at pakiramdam ng pagtataksil ay sabay-sabay na sumakit sa aking dibdib. Maaari ko pa bang makasama ang mga taong ito? Para kay Doyon, dapat ba akong magtiis? Pero ang pagtitiis ba ang tamang sagot? Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naisip ko, kailangan ko ng abogado. Kailangan kong ayusin ito sa legal na paraan. Pagkatapos ng Pasko, Enero pa rin. Hiniling ko sa finance team ng kumpanya ang listahan ng corporate card transactions ng asawa. Ang opisyal na dahilan ay para sa audit, pero iba ang nasa puso ko. May kutob, ako na may mali. Maingat na ibinigay ng finance manager ang mga dokumento. Ma'am Santos, may medyo kakaibang parte sa transactions ng VP Cruz. Ano iyon? Maraming naka-charge na representation expenses pero hindi tumutugma sa aktual na schedule ng mga client meetings.
Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mga pahina. Mula Marso hanggang Disyembre, halos bawat linggo ay may mga bayad sa mamahal na mga restaurant at hotel lounges. Malaki ang halaga, minsan mahigit 10,000 piso sa isang bayad. Pakiusap, i-verify sa mga clients kung nagkaroon talaga ng meeting sa mga araw na ito. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik ang finance manager, maitim ang mukha. Ma'am, sinuri namin. Walang meetings na naganap ayon sa clients. Lahat, oo. Sa 15 nagawa kong ma-verify, 12 ang peke, huminto ang aking paghinga. Ginagamit ng asawa ang pera ng kumpanya. At sistematiko pa. Nakipag-ugnayan din ako sa legal team, sinabi kong ikumpara ang receipts ng asawa sa aktwal na progreso ng proyekto. Pagkaraan ng ilang araw, nagdala ang legal manager ng ulat. Ma'am, seryoso ito. Minimo 5 proyekto ang peking iniulat ni VP Cruz. Peking ulat? Oo. Sinabi niyang nakatanggap na sila ng down payment, pero hindi pa naman nagkakontrata. May mga kaso rin kung saan pinalaki ang halaga. Saan napunta ang pagkakaiba ng halaga? Maingat na sumagot ang legal manager. Nang sinuri namin, parang na-redirect sa personal na account. Naging puti ang aking isipan. Nagnanakaw ang asawa ko sa kumpanya. Iniutos ko na kolektahin ang lahat ng ebidensya. Nang gabing iyon, hindi na ako umuwi sa bahay, pumunta sa aking ina. Makikita ang aking ina sa opisina ng Educational Foundation na pinapatakbo niya. Nang makita niya ang aking mukha, agad siyang handa. Anong nangyayari, anak? Nanay, sa oras na iyon, lumabas na ang aking luha. Lahat ng pinagsasakim sa loob ng mahabang panahon ay biglang pumalo. Niyakap ako ng ina ko. Unti-unti, kwentuhan mo ako. Sinabi ko ang lahat. Ang pag-ubos ng pang-operasyon ni Doyun sa sugal. Ang pagnanakaw ng asawa sa kumpanya. At ang plano niyang linlangin ang aking pamilya. Para sa utang, natigasan ang mukha ng aking ina. Pero sa halip na magalit, mahinahon siyang nagtanong, Sherwin, ano ang gusto mong mangyari? Hindi ko alam. Para kay Doyun, dapat ba akong magtiis? Hindi. Ang pagtitiis ay hindi ang tamang sagot. Para kay Doyun, mas mahalaga na ayusin ito ng maayos. Mahigpit na hinawakan ng ina ang aking kamay. Magpapakilala ako sa iyo ng isang abogado, isang kahusay-husay na tao. Legal na ayusin ang dapat ayusin. Nang gabing iyon, natulog ako sa bahay ng ina at sa unang pagkakataon, nagdesisyon ako, hindi na ako aatras. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ng ebidensya na inaabot ng asawa ang kamay sa pamilya ng aking ina. Ayon sa sinabi ng aking ina, may tumawag na ang asawa noong nakaraang buwan, nagsabi na kailangan niya ng emergency business funds. Nang makipag-ugnayan sa finance team ng foundation, natagpuan namin ang mga record. Nagpadala ng business proposal ang asawa. Ang nilalaman, kailangan ng emergency funds para sa isang bagong proyekto. Ang halaga, 500,000 piso. Ikinuumpara ko ang proposal na iyon sa mga internal documents ng kumpanya. Ang proyektong binanggit ng asawa ay hindi umiiral. Buong-buo itong kathang-isip. Gusto niyang bayaran ang utang sa sugal ng ina mula sa pamilya ng aking mga magulang. Nanginginig ang aking mga kamay. Nagtataksil ba talaga siya? O mula sa simula, ang aking pera at koneksyon lamang ang tinitingnan niya? Iniayos ko ang lahat ng dokumento sa isang file. Ang corporate card transactions, ang peking billing records, ang ebidensya ng embezzlement at ang record ng pagtatangkang dayain ang pamilya ng aking ina. Isa-isa, habang nag-iipon ng mga ito, nararamdaman ko ang paglamig ng aking puso. Nakauwi ako pagkaraan ng 3 araw. Nakaupo ang asawa sa sala, nanonood ng telebisyon. Nasa kusina ang biyenan, kumakain, karaniwang eksena sa gabi. Pero ngayon, ibang mata na ang aking ginagamit sa pagtingin sa kanila. Nasaan ka? Walang balita. Tanong ng asawa. Ibinaba ko ang bag. May trabaho sa kumpanya. Anong trabaho ang napakaabalang hindi ka pa makuwi? May urgent na kailangan kong gawin.
Hindi ko na gustong makipag-usap pa. Lahat naman ay malalaman nila sa tamang panahon. Pumunta ako sa kwarto ni Doyon. Nakahiga ang bata, nagbabasa ng libro. Nanay, nasaan ka? Trabaho. Anak, namiss mo ba si nanay? Oo. Marami. Niyakap ko si Doyon at naisip. Para sa batang ito, kailangan kong lumaban ng totoo. Nagtitiis ako dati para sa kanya. Pero ngayon, para sa kanya, kailangan ko ng lumaban. Ilang araw ang lumipas, nakilala ko ang abogadong ipinakikilala ng aking ina, si Attorney Reyes, mahinahon at maingat na lalaki. Miss Santos, nasuri ko na ang mga dokumento. Malinaw na mapapatunayan ang embezzlement. Gusto ko ring ituloy ang diborsyo kasabay nito. Siyempre, ang pagnanakaw ng asawa ay dahilan para sa diborsyo. Pero Attorney Reyes ay nagpatigil sandali. Ang pamamahagi ng ari-arian ay maaaring komplikado, lalo na ang usapin ng apartment. Ang bahay na iyon ay corporate housing ng aking kumpanya. Ganoon. Mas simple na pala. Ngumiti si Attorney Reyes. Miss Santos, handa na kayong husto. Sa kondisyong ito, mananalo kayo. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pag-asa. Ang buhay na akala ko ay gumuguho ay maaari palang maitatayo muli. Sa daan pa uwi, sa loob ng sasakyan, naisip ko. Hindi pa nila alam ng asawa at ng biyenan ko kung anong pinaghahanda ko, kung gaano karaming ebidensya ang nasa aking mga kamay. Inaari pa rin nila akong madaling talunan, pero malalaman rin nila na hindi na ako ang taong nagtitiis. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng mga dokumento at ginawa ang huling pagsusuri. Wala ba akong nalimutan? May dapat pa bang dagdagan? Maingat kong sinuri ang lahat. Ito ay hindi simpleng diborsyo. Ito ay labanan para mabawi ang aking buhay. Unang bahagi ng Marso. Parating na ang tagsibol, pero malamig pa rin ang hangin sa loob ng bahay. Bigla na naming lumala ang kondisyon ni Doyon. Emergency call mula sa doktor. Miss Santos, kailangan ninyong pumunta sa ospital ngayon. Nasa kumpanya ako noon. Nagmadaling tumakbo patungo sa ospital. Nakahiga si Doyon sa emergency bed. Maputla ang mukha. Nang makita niya ako, mahina siyang ngumiti. Nanay, pasensya na. Pinabibigat ko ulit ang iyong problema. Gumuho ang aking dibdib. Bakit kailangang humingi ng tawad ang batang ito? Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Doyon at nakinig sa doktor. Pansamantalang rejection reaction. Kailangan siyang maobserba sa loob ng ilang araw. Nang gabing iyon, nagbantay ako sa emergency room sa tabi ni Doyon. Tinawagan ang asawa pero hindi sumasagot. Nag-text din sa biyenan pero walang reply. Mag-isa ako. Mga 5:00 ng madaling araw, nang makatulog na si Doyon, nagpahinga rin ako ng kaunti. Kahit matigas ang upuan, nakatulog ako sa pagod. Pero hindi ako nakatulog. Nang 1 oras nagising si Doyon. Nanay, nasaan si tatay? Si tatay ay abala sa trabaho. Kasinungalingan. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa, pero hindi ko masasabi ang katotohanan kay Doyon. Kinabukasan, nang maging stable na si Doyon, inilipat siya sa regular na ward. Umuwi muna ako para palitan ng damit at babalik agad sa ospital. Nang buksan ko ang pintuan, nakaupo ang biyenan sa sala. Nandito na? Pagod ka ba? Walang pag-aalala sa tinig niya. Hindi ko sumagot at tumuloy sa kwarto. Sundan ako ng biyenan. Kumusta naman si Doyon? Stable na siya. Sige, magpahinga ka na dito. Natulog ka sa ospital kagabi, di ba? Oh, kaya magpapalit lang ako ng damit at babalik na. Ay, hindi na kailangan. Nandoon naman ang mga nurses. Sa oras na iyon, sumiklab ang galit ko. Nagkasakit ang apo at sabi pa rin niya na hayaan ang mga nurses. Pero nagpigil ako. Ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. Habang lumalabas na ako na may bag, pumasok ang asawa. Gusot ang damit. Nandito ka na pala, sabi niya nang walang anumang pagbabago sa mukha. Pupunta pa sa ospital. Nagbantay ka kagabi, magpahinga ka muna. May sakit ang ating anak. Paano ako magpapahinga?
Natigasan ang mukha ni Taejin. Bakit ganyan ang ugali mo? Iba ka ngayon. Iba ang ugali mo. May emergency ang anak mo at hindi sumasagot sa telepono. Nasaan ka kagabi? Sa trabaho. Nagtagal sa client. Alam kong kasinungalingan iyon. Nakita ko na ang corporate card transactions. Kagabi, nasa mamahal na hotel bar siguro ang asawa kasama ang ibang tao, hindi client. Naiintindihan ko. Abala ka. Lumabas na ako nang hindi na nagsasalita pa. Sa elevator, lumakas ang luha, galit, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa, halo-halong damdamin. Pagdating sa ospital, mas maayos na ang pakiramdam ni Doyun. Sabi ng doktor, mga 1 linggo na lang at makakalabas. Huminga ako ng may kaluwagan. Nang gabi, habang kumakain kami ni Doyun sa ward, dumating ang asawa. Hawak niya ang basket ng prutas. Doyun, nandito na si tatay. Hindi masyadong nagagalak si Doyun. Nahalata ito ng asawa at mahiyang ngumiti habang inilapag ang prutas. Serwin, sandali lang. Sa pasilyo, sinabi niya, kailangan tayong mag-usap. Tungkol sa ano? Malamig ka sa akin ngayon. Anong problema mo? Walang problema? Saan ako magsisimula? Pero mahinahon akong sumagot. Wala akong problema. Pagod lang. Kung pagod ka, hilingin mo kay nanay na bantayan si Doyun. Abala ang nanay. Abala? Nanonood lang ng telebisyon sa bahay siya. Natawa ako sa loob ko. Hindi alam ng asawa na nagastos ng ina niya ang pera sa sugal. Hindi alam na hindi pumupunta sa ospital para bisitahin ang apo. Alam mo ba talaga kung ano ang ginagawa ng iyong ina? Anong ibig mong sabihin? Wala. Walang ibig sabihin. Ayaw ko nang magpatuloy. Malalaman naman nila lahat sa tamang panahon. 1 linggo ang lumipas. Nakalabas na si Doyun sa daan pa uwi. Nagtanong si Doyun, Nanay, kailan tayo lilipat? Bakit ayaw mo roon? Oo. Takot ako sa lola. Parang napunit ang aking puso. Takot ang 7 taong gulang sa kanyang lola. Niyakap ko si Doyun. Lilipat na tayo. Inihahanda na ng nanay. Talaga? Talaga. Naniniwala ka ba sa nanay? Tumango si Doyun. Nang gabing iyon, naging matatag ang aking desisyon. Hindi na ako maaantala pa. Maantala pa. Ang gabing desisyon. Kinabukasan, sinabi ulit ng biyenan ang nakasakit na salita sa harap ni Doyun. Doyun, dahil may sakit ka, nahihirapan ang iyong nanay. Magaling ka na agad. Nanahimik si Doyun. Inimbitahan ko ang biyenan sa sala. Nanay, huwag na kayong magsalita ng ganyan sa harap ni Doyun. Anong sinabi ko? Pinagbintangan ninyo na dahilan si Doyun sa kahirapan ng nanay niya. Ano ang mahalaga sa iyon? Totoo naman, hindi na ako makatiis. Unang pagkakataon, itinaas ko ang aking boses. Nanay, walang kasalanan si Doyun. Wala ring dahilan para sabihin iyon. Ano? Sumisigaw ka sa akin? Oo, sumisigaw ako. Itigil na ninyo ang pagsakit sa salita sa apo ninyo. Tumayo ang biyenan. Tingnan mo ito, angkop ba ng manugang na sumalungat sa biyenan? Taejin, lumabas ang asawa mula sa kwarto. Tumingin siya sa sitwasyon at tinitigan ako. Serwin, anong nangyayari? Paulit-ulit na nagdadala ng sakit ang iyong ina sa damdamin ni Doyun. Kahit ganoon, nanay ko siya, hindi ka dapat sumigaw. Anong dapat kong gawin? Magtiis pa rin? Huminga ng malalim si Taejin. Magsalita na ako ng totoo. Mas mabuti pa siguro tayong maghiwalay. Magsin, huminto ang aking paghinga. Ang asawa ang unang nagbanggit ng diborsyo. Ano? Nahihirapan ka rin dito, alam ko. At ayaw ko na ring mag-ingat sa iyo. Linisin na natin ito. Nakialam ang biyenan. Oo, Taejin. Mas maganda iyon. Hindi bagay sa inyo ang babae na iyan. Tinitigan ko silang dalawa. Katotohanan ba ito? Ako ang biktima at ako pa ang patalalabasin. Sige, maghiwalay tayo. Mahinahon ang aking tinig ng kahanga-hanga. Nagulat ang asawa. Seryoso ka? Oo. Seryoso. Makikipag-ugnayan na kayo sa aking abogado. Nang araw na iyon,
Nagbalot ako ng gamit at lumabas kasama si Doyon. Inaakalang agad akong babalik ng asawa at ng biyenan. Pero hindi na ako bumalik. Sa paglalagay ng mga gamit sa bahay ng aking ina, naisip ko, nagsimula na. Ang tunay na labanan ay ngayon na. Kalagitnaan ng Abril at namumukadkad ang mga puno ng sakura sa daan. Nakaupo ako sa opisina ni Attorney Reyes. Puno ang mesa ng mga ebidensya na nakolekta ko sa loob ng ilang linggo. Ms. Santos, perpekto ang inyong paghahanda. Ang divorce case, embezzlement complaint at damages claim ay sabay-sabay na itataho. Tumango ako. Nararamdaman ko ang pagtibok ng puso ko, hindi takot, kundi inaabangan. Ang apartment paano iyon? Iyon ang pinakamahalagang bahagi. Nakumpirma namin na ang apartment ay nakarehistro sa pangalan ng inyong corporate entity. Si Mr. Cruz ay nakatanggap nito bilang corporate housing. Kaya kung maghiwalay, aalisin na siya? Tama, kapag hindi na siya empleyado, mawawala ang karapatang manirahan doon at kung makumpirma ang embezzlement, magiging dahilan iyon para sa immediate dismissal. Kaya sa parehong araw na matibay ang diborsyo, maaari ring ilabas sila. Eksakto, perpekto ang inyong plano. Hindi pa alam ng asawa at ng biyenan. Iniisip nila na pag-aari nila ang bahay na iyon. Ang insurance ng biyenan, malinaw ang withdrawal records at may bakas din ng paggamit ng biyenan sa sugalan, kasong pagnanakaw at damages claim ang ihahain. Tama bang kasuhan ng biyenan? Tumingin ng direkta sa akin si Attorney Reyes. Miss Santos, kayo at si Doyon ang biktima. Sino man ang salarin, kailangan niyang managot sa batas. Wasto iyon. Wala na akong dahilan para mag-alinlangan dahil sa relasyon. Sige, ituloy natin. Ilang araw ang lumipas, bisita ang aking ina si Norma Santos na naglalaan ng oras kahit abala sa foundation. Serwin, tama ang iyong ginawa. Nandito ang nanay para sa iyo. Inawakan ng ina ang aking kamay. Maraming panahon na hindi niya sinabi, pero alam kong nag-aalala siya ng husto. Nakita niya ang hirap ng anak niya pero hindi niya maaaring makialam dahil sa pag-aalala para sa apo. Nanay, ako na ang mag-aasikaso ng pang-operasyon ni Doyon. Anong sinasabi mo? Tutulungan ka ng nanay mo. Bakit ikaw pa ang mag-iisang talo ng treatment ng apo ko? Kaya ko, nanay, kung iliquidate ko ang bahagi ng assets ng kumpanya, sapat na iyon at plano ko ring bawiin ang ninakaw ng asawa. Nakita ng ina ang aking determinasyon at hindi na siya nagsalita pa. Sige, ikaw na ang magdesisyon. Pero kung kailangan mo, magsabi ka lang. Oo, nanay. Nang gabing iyon, nagsimula akong maghanda para sa board meeting. Para matanggal ang asawa, kailangan ng board resolution. Swerte karamihan sa mga board member ay nasa aking panig. Nang ipakita ko ang mga ebidensya, lahat ay sumang-ayon. Miss Santos, malinaw itong breach of trust. Kailangan ninyong tanggalin siya agad. Sabay ng divorce ruling, mabuting desisyon. Personal na mahirap ito, pero para sa kumpanya, kinakailangan. Pagkatapos ng board meeting, naghintay ang finance manager. Ma'am, may natuklasan pa ako. Ano iyon? Sa mga taong pinagkikitaan ng VP Cruz sa ilalim ng representation budget, may isang babaeng nagngangalang Oyen. Madalas silang nagkikita sa hotel lounge, parang nobya. Ginagamit ng asawa ang pera ng kumpanya para sa ibang babae. Habang nagbabantay ako kay Doyon at nagtatrabaho sa kumpanya, nagtatagal siya sa hotel kasama ang ibang babae. Kolektahin ang lahat ng ebidensya. Oo po ma'am, hindi galit ang unang naramdaman ko, kundi kabaliwang kahanga-hanga, talagang iniibig ba niya ako? O mula sa simula, ginamit lamang niya ako. Mayroon na ang sagot. Ilang araw ang lumipas, tumawag ang asawa. Serwin, kailangan nating mag-usap sa pamamagitan ng abogado. Bakit ganyan ka? Talagang gusto mong maghiwalay? Oh, naisip ko na ang pamamahagi ng ari-arian. Sa diborsyo, ikaw ang matatalo. Natawa ako. Hindi pa niya alam ang kanyang embezzlement. Hindi pa rin niya alam na pag-aari ng kumpanya ang bahay. Kayo ang matatalo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin.
Pagkatapos ng tawag, nakipag-ugnayan sa kay Attorney Reyes. Attorney, ipasa na ang papers. Sige. Bukas agad naming ipoproseso. Nagsimula na. Lahat ng inihanda sa loob ng ilang buwan ay isasagawa na. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nalalaglag na ang mga bulaklak. Tulad ng pagwawakas ng taglamig at pagdating ng tagsibol, isang bagong kabanata ng buhay ko rin ay darating. Nang gabing iyon, kumain kami ni Doyon ng hapunan. Nanay, kailan tayo lilipat sa bagong bahay? Sandali lang. May dapat pang ayusin si nanay. Si lola at tatay, hindi sila sasama? Oo. Hindi na sila sasama. Tayo lang ni Doyon mula ngayon. Nagliwanag ang mukha ni Doyon. Nang makita ko ang ngiti niya, natiyak ko ang lahat. Tama ang aking ginagawa. Kinabukasan, iniharap ang divorce petition. Sabay, iniharap sa korte ang embezzlement complaint laban sa asawa. Biglang tinanong sa pagsisiyasat ang asawa. Anong nangyayari ito? Bakit ako sinisiyasat? Pero mahinahon ang legal team habang isinumite ang mga ebidensya, peking transactions, corporate card misuse, embezzlement records, lahat ng dokumentasyon, sabay-sabay dumating. Ito ay misunderstanding. Hindi. Lahat ay na-record. Panik ang asawa. Tumawag sa akin pero hindi ko sinagot. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Attorney Reyes. Miss Santos, nagmungkahi ang kabilang panig ng mutual agreement. Tanggihan. Handa kaming pumunta sa korte. Rason. Siguruhin nating legal at matibay ang lahat. Walang plano sa pakikipag-ayos. Gusto ko itong maayos ng batas para hindi na sila makakabali ng aking buhay. Ilang araw ang lumipas at itinakda ang mediation. Sa korte, natagpuan ko ang asawa. Maputla siya, kasama ang biyenan. Serwin, kailangan nating mag-usap. Lumapit ang biyenan. Hindi ko sumagot. Tumayo si Attorney Reyes sa harap ko. Pakiusap na huwag makipag-ugnayan sa kliyente ko ng personal. Sa loob ng mediation room, nagpatuloy ang asawa na humiling ng kasunduan. Serwin, tahimik na ayusin natin ito. Bakit pa kailangan ng ganito? Lumipas na ang panahon para sa tahimik na pag-aayos. Ang batas na ang magdesisyon, nabigo ang mediation. Pupunta na sa korte. Habang lumalabas sa hukuman, naisip ko, nakatawid na ako sa tulay na hindi na maaaring bumalik. Nang gabing iyon, tumawag ang aking ina. Serwin, nahihirapan ka ba? Hindi nanay, wala sa lahat. Totoo yon. Sa halip, parang gumaan ang aking pakiramdam. Mabawi na rin ang aking buhay. Alam ng nanay na malakas ka. Hanggang sa dulo, kaya mo. Oo nanay, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng tawag, tumingin sa labas ng bintana. Nagningning ang mga bituin sa gabi. Kahit sa kadiliman, may liwanag, kalagitnaan ng Mayo. Natibay na ang divorce ruling. Nang lumabas sa korte na may hawak na desisyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kalayaan. Opisyal nang natapos ang 7 taon ng pag-aasawa. Congratulations, Miss Santos. Bagong simula na ito. Salamat, attorney. Nang lumabas sa korte, tinawag ako ng asawa. Pero hindi ako lumingon. Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Pagbalik sa kumpanya, agad na nagtipon ang board. 3:00 ng hapon, nandoon na ang lahat ng directors. Ngayon natibay ang divorce ruling. Sabay na nakumpirma ng korte ang embezzlement charges laban kay VP Cruz. Tumango ang mga directors. Sa makatuwid, alinsunod sa Section 47 ng Employment Rules, si VP Tejen Cruz ay tinanggal sa trabaho epektibo ngayon. Sang-ayon, isa-isang sumang-ayon ang mga direktor, unanimo. Iniutos ko sa HR team ang immediate dismissal notice at ipadala rin ang eviction notice para sa corporate housing. 24 na oras mula ngayon, Opo Ms. Santos, lahat ay ayon sa plano. Hindi pa alam ng asawa na siya ay tinanggal na. Napatatanggalin na siya sa bahay. Mga 5:00 ng hapon, pumunta ako sa apartment kasama ang mga pulis at abogado. Nakipag-usap na rin ako sa property manager ng maaga. Naiintindihan ko, Miss Santos. Handa akong maging saksi kung kinakailangan.
Salamat. Binago ko na ang password ng pintuan ng umaga pa. Ang management team ng kumpanya ang nag-asikaso. Nakatayo ako sa harap ng pintuan, tinitingnan ang intercom screen. Pagkaraan ng sandali, dumating ang asawa at biyenan at tumayo sa harap ng pintuan. Pinindot ang password pero hindi bumukas. Ha? Bakit hindi bumukas? Pinindot ulit ng asawa, pero ganoon pa rin. Itinaas ng biyenan ang kanyang boses. Anong ito? Sira ba? Tama naman ang pinindot ko. Tumawag ang asawa sa property manager. Pumunta ito. Anong nangyayari? Hindi bumubukas ang aming pintuan. Pakitingnan. Tumingin sa akin ang property manager. Tumango ako. Sa oras na iyon, nakita ako ng biyenan. Ay, Sherwin, bakit nandito ka? Dahan-dahang lumapit ako. Kasama ko sina Attorney Reyes at 2 pulis. Nanay, mahinahon ang aking tinig. Ang bahay na ito ay corporate housing ng aking kumpanya at ang inyong anak ay tinanggal sa trabaho ngayon. Namutla ang mukha ng asawa. Ano, tinanggal? Anong sinasabi mo? Disciplinary proceedings dahil sa embezzlement at agad na dismissal. Sa makatuwid, wala na kayong karapatang manirahan sa corporate housing na ito. Ibinigay ni Attorney Reyes ang mga dokumento, termination notice at eviction notice. Tinanggap ito ng asawa na nanginginig ang mga kamay. Ito ay hindi tama. Bahay ko ito. Hindi. Ito ay pag-aari ng aking korporasyon. Narito ang titulo. Ipinakita ko ang karagdagang dokumento na tameme ang asawa. Sumigaw ang biyenan. Buksan mo ang pinto. Lumabas ka sa aking bahay. Nanay, uulitin ko, ang bahay na ito ay pag-aari ng kumpanya. Wala rin kayong karapatang manirahan dito. Ano? Ilang taon na akong nakatira rito dahil ang inyong anak ay empleyado noon. Ngayong tinanggal na siya, kailangan ninyong lumabas. Lumabas ang isang pulis. Kung hindi kayo susunod sa eviction order, maaari kayong arestuhin dahil sa iligal na pananatili. Umatras ang biyenan. Tinitigan ako ng asawa. Sherwin, talagang gagawin mo ito? Oo. Binibabalik ko ang aking karapatan. Si Doyon palalakihin mo nang walang ama. Palalakin ko si Doyon. Kaya ko nang walang tulong mo. Namula ang mukha ng asawa. Halo-halong galit at kahihiyan. Sa loob ng 24 na oras, alisin ang inyong personal na mga gamit. Ang natitirang lahat ay pag-aari ng korporasyon, kaya dapat iwan. Pag-aari ng korporasyon? Ano? Ang mga kasangkapan, appliances, at ang mga branded bags ng nanay lahat ay nairehistro bilang corporate assets. Sumigaw ang biyenan. Ano? Ang bags ko ay pag-aari ng korporasyon? Oo. Binayaran ng corporate card at nairehistro bilang company property. Ipinakita ko ang karagdagang dokumento. Parang mawawalan ng lakas ang biyenan. Hindi maaari. Taijin, anong nangyayari? Hindi makasagot ang asawa. Hindi niya alam ang katotohanan ito. Mula simula ng pag-aasawa, lahat ay sa pangalan ng korporasyon ang aking pinagproseso. Mangyaring ayusin ang inyong mga gamit bago mag-alas 10 ngayong gabi. Pagkatapos niyon, magsisimula na ang forced eviction process. Binuksan ko ang pintuan, papasok ang asawa at biyenan ng walang malay. Pumasok rin ako kasama ng mga pulis at abogado. Personal na gamit lang ang maaaring dalhin. Narito ang listahan ng corporate assets. Ibinigay ko ang listahan. Tiningnan ito ng biyenan at biglang umiyak. Lahat ito ay pag-aari ng korporasyon. Anong madadala ko? Mga damit at personal na gamit lamang. Pumunta ang asawa sa kwarto at nagsimulang mag-empake. Sumunod ang biyenan ng walang pagpipilian. Nakatayo ako sa sala at nagmamasid. Mga 1 oras ang lumipas. Lumabas ang asawa na may dalang 2 bag. Ang biyenan ay may malaking maleta. Iyan lang lahat? Oo. Iyan na lahat. Malungkot ang mukha. Maraming taon silang nakatira sa bahay na iyon. Pero iyon lang ang maidadala. Lumabas na po kayo. Huling tumingin sa akin ang asawa. Sherwin, napakamalamig mo.
Hindi malamig. Binibabalik ko ang nararapat sa akin. Sumisigaw pa rin ang biyenan. Bahay ko ito. Pera ng aking anak ang bumili nito. Hindi. Mula sa simula, pera ng aking kumpanya ang nag-asikaso ng bahay na ito. Huwag kayong magmali. Nanlaki na ang mga mata ng dalawa. Binuksan ko ang pintuan. Lumabas na po kayo. Nagmadaling lumabas ang asawa na may dalang maleta. Sumunod ang biyenan. Nang masara ang pintuan, sa unang pagkakataon naramdaman ko na ang bahay na ito ay tunay na akin. Nagsalita si Attorney Reyes. Mahusay ang inyong pagtatapos, Miss Santos. Salamat sa lahat. Nag-alisan na rin ang mga pulis. Nakatayo akong nag-iisa sa sala. Walang laman ang espasyo. Pero sa unang pagkakataon ay nakapaghinga ako ng malaya. Nang gabing iyon, dinala ko si Doyon sa bahay. Nanay, ito na ba ang ating bagong tahanan? Oo. Mula ngayon, tayo lang ni Doyon ang mabubuhay dito. Hindi na darating si Lola? Oo, hindi na. Nagliwanag ang mukha ni Doyon. Ngumiti rin ako. Matagal na simula noong totoong ngumiti ako. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, sa wakas, nabawi ko na ang aking buhay. At ito ang tunay na simula. 3 linggo ang lumipas. Unang bahagi ng Hunyo. Sa opisina, tiningnan ko ang summons mula sa korte. Opisyal na sinampahan ang asawa ng kaso dahil sa embezzlement at breach of trust. Nagdala ng final report ang finance manager. Ma'am Santos, sa kabuuan, ang ninakaw ay mahigit 3 milyong piso. 3 milyon? Oo. Ang corporate card misuse, peking transactions at fictitious project funds 3,200,000 piso ang kabuuan. Huminto ang aking paghinga. Habang nagtatrabaho ako at nagbabantay kay Doyon, galit na pinagnakawan niya ang aking kumpanya ng ganoon kalaking halaga. Saan napunta ang pera? Bahagi ay nag-ambag sa sugal ng biyenan at ang natitira ay lumipat kay Oyen, ang nobya niya. Iniutos ko sa legal team ang investigasyon sa babaeng iyon. Ilang araw ang lumipas at nagulat sa ulat ng legal manager. Ma'am Santos, si Oyen ay hindi na nakikipag-ugnayan kay Cruz. Ano? Sa pagkakakulong ni Cruz, binago niya ang numero at nagdisappear. Sa korte, sinabi niya lang na kakilala lang siya. Napatawa ako ng pagtawa. Ang babae kung kanino ginastos ng asawa ang pera ng kumpanya, siya ang unang tumakas nang lumala ang sitwasyon. Paano reaksyon ng asawa? Nagsabing nagtaksil sa kanya at nagalit, pero wala na siyang magagawa, malinaw ang ebidensya. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Attorney Reyes. Miss Santos, na aresto si Cruz. Arrest? Au, may arrest warrant dahil sa panganib na mawasak ang ebidensya at matakas. Sa wakas, haharapin ng asawa ang katarungan. Ilang araw ang lumipas, itinuloy ko rin ang kaso laban sa biyenan pagnanakaw ng insurance ng bata at damages claim para sa 700,000 piso. Miss Santos, sinuri namin ang assets ng biyenan. Wala ngang marami. Ang rental deposit na 500,000 piso ay halos lahat ng mayroon siya. Maaari ba ito i-freeze? Posible. Itutuloy na ba natin agad? Oh, walang pag-aatubili. Walang dahilan para maawa sa isang taong ginastos sa sugal ang pera para sa buhay ng apo. 1 linggo ang lumipas, tumawag ang biyenan. Sa unang pagkakataon sinagot ko ang tawag. Sherwin, maawa ka naman. Kung ma-freeze ang rental deposit, saan ako manirahan? Naisip po ba ninyo iyon nang gastusin ninyo ang pang-operasyon ni Doyon sa sugal? Iyon ay nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tunay na humingi ako ng tawad. Unang pagkakataon na narinig ko ito, pero huli na. Nanay, kapag lumabas ang desisyon ng korte, ipapatuloy namin iyon. Wala na akong masasabi pa. Sherwin, pakiusap. Ibinaba ko ang tawag. Sumasakit ang aking dibdib, pero hindi na maaaring bumalik. Nakatawid na ako sa tulay na iyon. Kalagitnaan ng Hulyo, unang pagdinig sa kaso ng asawa, nakaupo ako sa puwesto ng mga manonood at nagmamasid. Pumasok ang asawa na nakasuot ng prison attire. Maputla siya. Binasa ng fiskal ang kaso. Ang akusado,
mula Marso 2024 hanggang Pebrero 2025 ay nakulimbat ng kabuuang 3,200,000 piso. Yumukod ang asawa, nagmakaawa ang Defense Counsel para sa pagpapatawad pero malinaw ang ebidensya, mahigpit ang mukha ng hukom. Pagkatapos ng pagdinig, nasa koridor ng hukuman ang biyenan. Lumapit siya sa akin. Sir Win, humingi na naman ako ng tawad. Hindi mo ba maaaring patawarin ako? Maraming kulubot na ang mukha ng biyenan. Nawala na ang magarang damit, nakasut na siya ng lumang damit. Nanay, ang tawad ay hindi na sa aking kamay. Ang batas ang magdedesisyon. Ang batas? Ano ang halaga ng batas? Kung pamilya tayo, hindi sana ninyo ginastos sa sugal ang pang-operasyon ng apo. Natameme ang biyenan. Lumakad na ako. Ilang araw ang lumipas. Natanggap ako ng nakagugulat na balita mula kay Attorney Reyes. Ms. Santos, may alam ba kayong tungkol dito? Ang mga branded bags, kasangkapan, appliances na ginamit ng biyenan sa apartment, alam ba niyang lahat ay corporate property? Oo, alam ko. Pero parang hindi niya alam. Kaya pala. Akala niya, pera ng anak niya ang bumili ng lahat ng iyon para sa kanya. Biglang naintindihan ko. Naniniwala ang biyenan na ang anak niya ang nagtagumpay. Binili niya ang malaking bahay. Binili ang mga mahal na gamit. Pero ang katotohanan, lahat iyon ay pera ng aking kumpanya. Kaya hindi talagang alam ng biyenan? Oo. Sinabi ng asawa sa ina niya na siya ang nagbili ng lahat para sa kanya para magmukhang matagumpay siya. Pagmamalaki lang. Nagsinungaling pati sa sariling ina ang asawa para magmukhang malaking tao. Unang bahagi ng Agosto, naihatid na ng hukom ang desisyon. Ang akusado ay hinatulan ng 3 taong pagkabilanggo, ngunit sinuspinde ang sentensya at naglalagay ng 5 taong probation. Hindi agad nakulong, pero may criminal record na siya. Yumukod ang asawa. Sa paglabas ng hukuman, naghihintay pa rin ang biyenan. Pero ngayon, hindi na niya ako tiningnan. Nakatingin lang siya sa kawalan. Naging VP ba talaga ang aking Taijin? Para bang nagtatanong sa sarili. Hindi pala namin pag-aari ang bahay, ang mga bags, at lahat ng iyon. Parang napagtanto na ng biyenan ang katotohanan. Lahat ng pinaniwala ang totoo ay kathang-isip lamang. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ng ulat mula sa legal team. Ma'am Santos, lumipat na ang biyenan mula sa kanyang inarkila. Dahil sa freeze? Oo. Nang ma-freeze ang deposit, tinanggihan ng may-ari ang pag-renew ng kontrata. Lumipat siya sa isang boarding house. Sumakit ang isang bahagi ng aking puso. Pero ito ang bunga ng kanyang mga ginawa. Isang araw sa Setyembre, aksidenteng nakita ko ang biyenan sa daan. Nasa harap ng mall, nagkokolekta ng mga recyclable materials. Nakabukod tangi siya sa mga taong nagdadaan. Dati, VIP ang biyenan sa mga department stores. Nagmamalaki ng may branded bag sa mga kaibigan. Pero ngayon, kailangan na niyang magtrabaho para sa pagkain. Lumakad na lang ako, walang simpatiya, walang intensyon na lumapit. Ito ang resulta ng kanyang mga pagpipilian. Nang gabing iyon, nagtanong si Doyon, "Nanay, kamusta si Lola?" "Hindi ko alam." "Hindi mo ba siya miss?" "Hindi." Hindi na muling nagtanong si Doyon. Alam na rin ng batang ito kung anong uri ng tao ang kanyang lola. Ilang araw ang lumipas. Iniharap ng finance team ang ulat sa pagbawi ng mga pondo. Ma'am Santos, sa kabuang 3,200,000, nabawi na ang 1,500,000. Ang natitira, walang asset si Cruz, kaya mahirap bawiin. Pero ang frozen deposit ng biyenan ay nagdadagdag ng 500,000. Ituloy natin. Malamig siguro pakinggan. Pero ito ay karapatan ko. Binabawi ko ang pera ng aking kumpanya. Oktubre, season ng mga kulay na dahon. Nakatingin ako sa labas ng bintana ng opisina at nag-iisip, ang asawa ay may criminal record na at hindi makahanap ng trabaho, nakatira sa boarding house. Si Oyen ay tumakas at nagagalit pa siya sa sarili niyang ina. Ang biyenan ay nalaman na lahat ng pinaniniwalaan pag-aari ng korporasyon ang lahat, hindi ng anak at nalugi.
Naaalis na sa inarkila, nakatira sa boarding house, nagtatrabaho sa bahay ng iba at nagkokolekta ng recyclables. Ang buhay na itinayo sa pagmamalaki ay ganito ang pagbabagsak. Ang relasyong pinanatili ng kasinungalingan ay gumuguho sa harap ng katotohanan. Tahimik akong nagsalita habang nakatingin sa labas. Tapos na pala. Talagang natapos na ang lahat. Natapos na ang matagal na labanan. 1 taon ang lumipas. Tagsibol ng sumunod na taon, namumukadkad na muli ang mga bulaklak. Nakaupo ako sa waiting room ng operating area ng ospital. Kasalukuyang nagaganap ang kidney transplant ni Doyon. Katabi ko ang aking ina. Mahigpit na hawak ang aking kamay. Magiging okay si Doyon, Sherwin. Oo, nanay. 6 na oras na ang operasyon. Sabi ng doktor, maayos ang lahat, pero nangangamba pa rin ang aking puso. Maraming pangyayari ang namagitan. Pagkatapos ng diborsyo, naging dedikado ako sa pamamahala ng kumpanya at walang pagkaantala sa treatment ni Doyon. Maraming bahagi ng ninakaw na pera ay naibalik na. Nakatanggap din ako ng damages mula sa biyenan, pero ang pinakamahalaga ay si Doyon. Ang paglaking malusog ng batang ito, iyon ang buong kahulugan ng aking buhay. Nag-apog ang ilaw sa operating room. Bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. May gardya ba dito? Biglang tumayo ako. Ako po. Ngumiti ang doktor. Matagumpay ang operasyon. Sa oras na iyon, nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Sinalo ako ng aking ina. Dumating na ang luha. Tunay? Okay talaga siya? Oo. Gumagana ng maayos ang transplanted kidney. Kailangan pang masuri sa susunod na ilang araw, pero malaking problema ay wala na. Maraming salamat, doktor. Tunay na maraming salamat. Umupo ako sa bangko sa pasilyo at matagal na umiyak. Lahat ng napigilang luha sa loob ng 1 taon ay biglang lumabas. Hinalik-halik ng aking ina ang aking likod. Tapos na ang lahat, Sherwin. Magagandang bagay na lang ang darating. Oo, nanay. Pinagmasdan si Doyon sa recovery room. Hindi pagising mula sa anesthesia, pero payapa ang mukha. Hinawakan ko ang kamay ni Doyon at bulong ko, Doyon, matagumpay ang operasyon. Magiging malusog ka na. Gabi, nagbabantay ako sa tabi ni Doyon sa hospital bed. Madaling araw nagising si Doyon. Nanay. Oo, Doyon. Nandito si nanay. Tapos na ang operasyon? Sabi ng doktor. Maayos ang lahat. Gagaling ka na. Bahagyang ngumiti si Doyon. Nang makita ko ang ngiting iyon, muling napagtibay ang dahilan kung bakit lumaban ako sa loob ng 1 taon. Para sa batang ito. 2 linggo ang lumipas. Nakalabas na si Doyon. Sa daan pa uwi. Nakatingin si Doyon sa labas ng bintana ng sasakyan. Nanay, maganda ang mga bulaklak. Oo nga, dumating na ang tagsibol. Nanay, hindi na ako masakit. Sabi ng doktor, kung aalagaan mo ang sarili mo, magiging malusog kang mabubuhay. Nagliwanag ang mukha ni Doyon. Iyon ang pinakamagandang ngiti sa buong mundo. Pagdating sa bahay, pinahiga si Doyon sa kwarto at lumabas ako sa sala. 1 taon na rin ang nakatira ako sa bahay na ito. Sa una, mahirap dahil sa mabibigat na alaala. Pero ngayon ay tunay na nararamdaman ko na ito ay akin. Ilang araw ang lumipas, dumalo ako sa board meeting ng Educational Foundation. Ang aking ina ay chairman ng board. Maligayang pagbabalik. Trustee Santos. Nagpalakpak ang mga ibang trustee. Yumuko ako. Maraming salamat. Magsisikap akong mapabuti ang foundation. Pagkatapos ng pulong, tinawag ako ng aking ina. Sherwin, maaari ka nang mamuhay ng buong tapang. Hindi mo na kailangang itago ang iyong pinagmulan. Oo, nanay. Ngayon, naiintindihan ko na. Dati, inilihim ko ang aking pinagmulan. Gusto kong mahalin ako ng asawa dahil sa aking sarili. Pero ngayon, iba na. Hindi ko na kailangang magtago kung sino ako at saan ako nanggaling. 1 araw sa Mayo, may handaan kasama ang mga empleyado ng kumpanya. Maingat na nagtanong ang finance manager. Ma'am Santos, narinig na ninyo ang tungkol kay dating VP Cruz? Hindi.
Anong nangyayari? Nakatira daw siya sa boarding house. Hindi makakuha ng trabaho dahil may criminal record na. Ibinaba ko ang baso. Ganoon, hindi po ba kayo nahihirapan? Hindi. Iyon ang pinili niyang landas. Totoo yun. Minsan, siya ang aking asawa. Pero ngayon, ibang tao na siya at ang sitwasyon niya ngayon ay bunga ng kanyang mga nagawa. Unang bahagi ng Hunyo. Habang naglalakad sa daan, aksidenteng nakita ko ang biyenan. Sa harap ng subdivision, naghahayag ng flyers. Naghahanap ng trabaho bilang household helper. Sisikapin ko. Mapanglaw ang tinig. Puno ng kulubot ang mukha. 1 taon na ang lumipas. Ang babaeng minsan ay may branded bag ay ganito na. Lumakad na lang ako. Hindi na nakilala ng biyenan ako. O baka nakilala pero nagkunwaring hindi. Pagdating sa bahay, kumain kami ni Doyon ng hapunan. Nanay, naglaruan ako kasama ang mga kaibigan ko sa school ngayon. Ganoon ba? Nag-enjoy ka? Oo. Nakakatakbo na rin ako ngayon. Malusog na ang kulay ng mukha ni Doyon. Mabilis na nagbabago ang kondisyon pagkatapos ng operasyon kahit na surpresa ang doktor sa ganda ng pagbabago. Talagang marami ng buhay ang aming Doyon. Dahil sa iyo, nanay. Hindi. Siningwit mo ito ng iyong sarili, Doyon. Nang gabing iyon, matapos mapahiga si Doyon, lumabas ako sa balcony, nakikita ang magandang skyline ng lungsod. Dati, galit ang pakiramdam ko kahit tumingin sa tanawin na ito, para akong nakulong. Pero ngayon, iba na. Ang bahay na ito, ang espasyong ito, ang buhay na ito lahat ay tunay na akin. Isang araw sa Hulyo, tumawag si Attorney Reyes. Miss Santos, natapos na ang lahat ng legal proceedings. Miss Santos, talaga? Naibalik na rin ang embezzlement funds at natanggap na rin ang damages mula sa biyenan. Maraming salamat, Attorney. Mahigit 1 taon kayong nagsumikap. Trabaho ko iyon. Miss Santos, tunay na bagong simula na ito para sa inyo. Pagkatapos ng tawag, tumingin sa labas ng bintana. Umaapaw ang sikat ng tag-araw, kalagitnaan ng Agosto. 10 anibersaryo ng kumpanya, nagbigay ng talumpati sa harap ng mga empleyado. Ang nakaraang taon ay panahon ng pagsubok para sa akin, pero sabay na ito ay panahon ng pagkatuto. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpasalamat ako sa inyong lahat na nanatili at nagtrabaho kasama ko. Pumunit ang palakpakan, ngumiti ako. Sa hinaharap, ang ating kumpanya ay lalo pang lalago. Naniniwala akong kasama kayo, kaya nating harapin ang anumang hamon. Pagkatapos ng okasyon, lumapit ang isang empleyado. Ma'am, talagang kahanga-hanga kayo. Paano kayo naging ganyang lakas? Hindi lakas. Hindi lang ako sumuko. Nang gabing iyon, panood kami ni Doyon ng pelikula sa bahay. Karaniwan lang na gabi. Pero alam ko na ngayon kung gaano kahalaga ang mga karaniwan, iyon ang tunay na yaman. Isang araw sa Setyembre, habang naglalakad, nakita ko ang asawa. Lumalabas sa convenience store. May balbas na at lumang damit na. Nagtagpo ang aming mga mata. Sandaling natigilan ng asawa. Pero agad na lumingon. Lumakad na rin ako. Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Hindi na siya may kaugnayan sa aking buhay. Pagdating sa bahay, nagtanong si Doyon, "Nanay, parang malungkot ka ngayon?" "Wala. Okay lang. Mukhang medyo tensyonado ang mukha mo." Ngumiti ako at niyakap si Doyon. "Okay lang. May lumang alaala lang na dumating." "Masamang alaala?" "Hindi na. Nakaraan na iyon lang." Totoo iyon. Nakaraan na. Masakit at mahirap na oras, pero tunay nang lumipas. Huling bahagi ng Oktubre. May pagkakataon akong magsalita sa isang event ng Educational Foundation. Sa harap ng maraming tao, ikinuwento ko ang aking karanasan. Minsan, inilihim ko ang aking pinanggalingan. Gusto kong mahalin ako dahil sa aking sarili. Pero ngayon, naintindihan ko. Ang tunay na pagmamahal ay hindi galing sa pagtatago, galing ito sa pagpapakita ng buong sarili. Tahimik ang mga nakikinig. Nang dumating ang mga pagsubok, maaari akong gumuho.
Pero hindi ako sumuko. Para sa aking anak at para sa aking sarili, lumaban ako at nabawi ko ang aking buhay. Pumunit ang palakpakan. Ngumiti ako habang bumababa sa entablado. Nang gabing iyon, lumabas kami ni Doyon sa balcony. Nanay, maganda ang mga bituin. Oo nga, malinaw ang langit ngayon. Nanay, masaya ba tayo? Oo, tunay na masaya. Mahigpit na hinawakan ni Doyon ang aking kamay. Mahigpit ko ring hinawakan ang kanyang kamay. Sana manatili ang sandaling ito magpakailanman. Ang payapang sandaling ito, ang mainit na sandaling ito. Nobyembre. Nakakuha ng malaking proyekto ang kumpanya, tunay na bunga ng aking kakayahan at ng aking team. Nagdiwang ang mga empleyado. Congratulations, Ma'am Santos. Salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo ang tagumpay na ito. Nang gabing iyon, nag-iisang naiwan sa opisina habang tinitingnan ang tanawin ng lungsod. Nagningning ang mga ilaw sa labas. 1 taon na ang nakaraan sa parehong lugar na ito. Umiyak ako dahil sa pagtataksil ng asawa, sa paghamak ng biyenan at sa buhay na akala ko ay gumuguho. Pero ngayon, iba na. Sa halip na luha, ngiti na ang lumabas. Nabuhay ako. Hindi lang nabuhay, muling bumangon. Ang asawa ay may criminal record, hindi makahanap ng trabaho, nakatira sa boarding house sa isang sulok ng lungsod. Si Oyen ay tumakas at galit sa lahat. Ang biyenan ay nalaman na lahat ng pinaniniwalaan ay hindi pag-aari nila at nalugi. Pinilit na lumabas sa inarkila, nakatira sa boarding house, nagtatrabaho bilang household helper at nagkokolekta ng recyclables. Ang buhay na itinayo ng pagmamalaki, ganito ang gumuguho. Ang relasyong pinanatili ng kasinungalingan, isang kisap mata na nabagsak sa harap ng katotohanan. Kinuha ko ang aking bag at nagtungo na sa bahay. Naghihintay si Doyon, ang anak ko, ang aking kayamanan. Binuksan ko ang pintuan at tumakbo si Doyon papalapit sa akin. Nanay, kamusta ang aming Doyon ngayon? Maganda. Nakakuha ng perfect score sa pagsusulit sa school. Talaga? Ang galing ng aming Doyon? Inangat ko si Doyon. Magaan ang katawan niya. Pero ang batang ito ay buong mundo ko. Nang gabing iyon, matapos mapahiga si Doyon, humiga rin ako at nakatingin sa kisame. Naisip ko, nabawi ko ang aking tahanan, pero mas mahalaga na bawi ko ang aking buhay. Hindi na ako pahayagang matatapakan ni Numan. Hindi na ako magtatago sa lilim ng iba. Mula ngayon, buong tapang na mabubuhay. Iyon ang aking pangako sa aking sarili at sa aking minamahal na anak na si Doyon.